Gagong pota. So, yung good fucking morning sa inyo lahat. At nakikita nyo naman siguro ang araw. Ang ganda ng araw, no? But anyway, naalala ko yung last vlog natin was around December. At sinabi ko din nung last time na yung next nating ride most probably would be around April na, no? Which is what is happening right now. Putang laki. Ang laki. Gulat ako dun Anyway, yun nga sabi ko, it was around April na. Naka-on pala yung signal ko. And this time, it's April na. Gitna na ng April, no? Actually, hindi sana ako mag-ride ngayon kasi medyo malamig. Yun nga lang, parang hindi ako sure. Kasi hindi sana ako mag-ride ngayon kasi medyo malamig. Pero, naka-leave ako Naka-annual leave si Toto So, ibig sabihin, marami tayong oras sa bulsa natin. Well, except sa other things like kailangan ko din lumabas para sa friends and kay partner. Pero other than that, you have so much time. And ayokong masayang yung time ko this week. Actually, pumunta tayo ngayon sa The Current Bun. Sa sa somewhere nandito sa amin. 40 minutes na ride papunta. Pero yung 40 minutes na ride na yon sa dual carriageway. So, ibig sabihin, yung takbuhan natin na doon is around 150, 130. Ayoko din naman pasobra ng 150 na ride. Pero yung takbuhan natin doon for sure is around 120 siguro, 130. Yun lang. Pero yung 40-minute ride na yan, malayo na yan. Hindi ko actually chinek kung ilang miles yun. Pero nakapunta na ako dun Nakapunta na ako dun a while ago. Yung reason why pupunta tayo dun, meron tayong tinatawag dito na Bike and Brew Passport. Kumbaga, parang siya, parang passport for charity. So, bali, yung Bike and Brew Passport is parang charity event siya ng mga motorcycle people dito sa UK. And yung goal is puntahan yung iba't ibang cafes na nagsusponsor ng events na to. Kumbaga, bali, yung mga cafes na to, nagsusponsor sila ng iba't ibang ng event na to. So, ibig sabihin, punta ka doon, dali mo yung passport mo na to, tapos ika-stamp mo sa kanila, no? Ika-stamp mo sa kanila, tapos every 15 stamps meron kang chance na may chance ka na manalo ng motor. Actually, nakapunta na ako dun last time sa The Current Bun last 2-3 weeks ago. And yung mali ko lang dun was nakalimutan ko yung passport ko sa bahay. Yun yung actually nag-start kasi to nung April yung ganitong event. So from April to September kayo. Wait lang pre, ayusin muna natin yung helmet natin kasi mukhang masakit hindi ko alam bakit, pero masakit yung helmet ko sa likod ng ulo ko na nagkukos ng pressure. Anyway, yun nga, pumunta na ako doon few weeks ago and nakalimutan ko yung passport ko, pero this time dala ko na siya. Supposedly dadaan sana ako sa route na medyo scenic, kasi yung problema walang tawag nito, nagmamadali ako ngayon Actually after neto kailangan kong umalis. So after neto gusto ko pa sana mag gym, so yun nga yung main issue was gusto ko sana bilisan. Anyway, yung ibig sabihin was pupunta sana ako ng third exit, iba yung route natin ngayon Anyway, let me just focus on this one first. Kung pumunta doon ngayon kasi wala naman akong magagawa sa bahay. Puta, may something na tumatama sa helmet ko. Puta, yung ko ito. Puta, yung chin strap ko pala hindi ko nasarado. Gago, tanga.
Wait lang. Sobrang pagmamadali kanina. Mas nakalimutan kong isarado yung chin strap ko. Kaya pala eh. Kaya palang ingay yung bota. Anyway, ang dami ko ng stops ngayon which was completely unnecessary. Anyway, ganda ng spot na to Buti na may ganito. Nakapag-stop pa ako. Actually, chill riding lang tayo ngayon kasi ayoko din magpasobra ngayon kasi somehow may fight sa akin na anyway, ito yung dual carriageway ng UK. Actually, nung last nating usap, di tayo dumaan dito, no? Somehow, parang highway sa atin. Tawag siyang dual carriageway kasi dalawang parts, dalawang lane to. Isang lane, slow lane, tapos isang lane sa right na overtaking. Anyway, mas trip kong magstay dito sa fast lane kasi walang sumusunod siya sa likod, walang nagti-tailgate. And if nakikita nyo sa speedo ngayon, sabi niyang 79 miles per hour. Hindi yung totoo. Okay. Hindi tama yung speedo ko. I don't know why, pero very common daw to sa mga Honda na motor So basically, yung speed ko ngayon, kung i-compare natin is 74 lang to or 75. Actually, pwede kong mag-overspeed dito sa Yokoy. Kahit konti-konti lang. Hindi mo kailangan 130 na ito to, 140. Hindi ko alam, basta ganun. Trip ko tong sa harap ko kasi binigyan niya ako kanina ng space na pumasok. So thank you for that. So anyway, hindi medyo comfortable tayo ngayon sa speed na to. Hindi ko alam bakit. Nung last time na pumunta ako dun, sobrang uncomfortable ko talaga ang sakit ng leg ko, ang sakit ng katawan ko, lahat ang sakit. Pero dahil siguro yun sa fact na sobrang windy, sobrang malamig nun tapos yung hangin grabe, malakas. Actually, ngayon nung umalis bago yun hindi mo na nag-signal. Kupal yun kinabahan tuloy si Range Rover. Okay, yun nga, actually medyo comfortable ako ngayon kumpara nung last kong drive papunta dun. Yung temperature ngayon, nung umalis ako, it was around 8 degrees, 9 degrees. Pero once kasi sumakay ka ng motor at tumakbo ka ng 70, 75, nagde-drop yung temperature. So currently, yung pakiramdam ko is around 0 na. Malapit na sa 0 degrees yung pakiramdam ko ngayon. Which is not really the best, no? Pero yun yung reason kung bakit sinuot ko pa rin yung winter gloves ko, sinuot ko pa rin yung winter boots, tapos naka double jacket pa rin ako. Usually kasi last time last year naka hoodie na ako nito. Pero ngayon kasi medyo malamig talaga. Yung reason why sinusundan ko itong sa Range Rover because I know na isa siyang decent na driver and hindi siya kupal. Gusto ko siyang i-keep as a friend sa biyaheng to. Kasi kanina kita niya ako nagsisignal, nung deturn ako, tumabi siya. But anyway, yun nga, hindi ako ganun lamig na lamig ngayon. It's just right. Tapos yung hangin hindi din ganun kalakas, so carry lang. Actually, hindi siya magiging super sunny ngayong araw. Ito, tignan mo, putang inang yuka yan. Kanina lang okay tayo. Ngayon, alam mo, parang ilang minutes ago lang yun, maaraw. Tapos ngayon, ito na siya. Anyway, mukhang kailangan ko ng iwan to si friend kasi marami-raming trucks dun and I need to go now. Bye friend. Yan
Lumalamig na kasi nag-drop. Pero anyway, pag-usapan natin yung bike passport na to. Kumbaga, isa siyang charity event for not only for motorcycle riders, pero para rin sa pag hindi ka nagmumotor, bili ka na ng passport, bili ka na ng whatever. Tapos, yun, punta ka na sa mga shops, tapos magpa-signature ka doon, magpa-sign ka doon, and yun na. Bali, every kape, sabi natin bumili ka ng kape, or every cake or sandwich na pinili mo doon, parang nagbibigay sila ng percentage towards charity. Hindi siya event lang. Yung charity na to, binibigay nila sa Devon Air Ambulance, parang ganun. Or hindi lang Devon eh. Basta binibigay nila to sa Air Ambulance, yung proceeds. And yung Air Ambulance, kailangan natin yun pa. Especially if may nangyari. Hindi naman natin inuhope na may mangyari sa atin. Pero if may mangyari, sila yung unang i-respond sa atin. Especially if yung accident nangyari sa somewhere, tulad nito, or sa mga bukid, malayo, kumbaga malayo sa city, and emergency siya na kailangan kang i-rush palayo, no? Or papuntang hospital. And it's a good charity. Nakapalaklaba din ako ngayon, kaya siguro nakakatulong din sa wind noise. Kasi pag once sumakbo ako ng ganitong speed, yung ingay talaga ng hangin. So imagine mo, 9.2 miles pa ako, 10 minutes pa yung pabiyahe ko before ako maka-exit. Mula kanina, so sabi natin 20 minutes na ganun nung pakiramdam mo, hindi ganun lang naririnig mo. Nakakabingay ba? Oo, tapos nakakasakit ang ulo. So, recommended dito most of the time is mag-headphones. Mag-headphones, gago. Mag-earplugs. Sana yan. Kundo ng sasakyan na yan, oh. Anyway, yan yung maganda dito sa motorway. Medyo chill lang siya compared dun sa kasi dual carriage ito. Medyo chill lang siya kumpara sa roads, back roads. Pero don't get me wrong, yung back roads sobrang saya talaga nun. Pero kung gusto mo lang talaga bumiyahe, ito na yung way mo, ito na yung puntahan mo. Para sa isang nagmumotor, dapat naman kasi talaga yung takbo mo is faster sa mga sasakyan. Kasi naniniwala ako nung kapag motorcyclist ka na mabagal, you're causing more trouble, no? Sa mga sasakyan sa likod mo. Hindi ka so nag-overtake sa akin kanina. Unahan ko ba? Exit ka pala. Kaya pala mabagal ka. Ba't ko pa nag-overtake sa akin? Nag-signal na siya sa akin na pwede kang mag-overtake, bro. Yun ang pala yun. But anyway, lang yan. Nag-signal siya left. Akala ko liliko siya, so nag-overtake ako. Pero akala ko sa mag-exit siya. Yun pala, lang. Anyway, nauusapan natin. Gear. Sobrang comfy ko talaga sa gear ko ngayon. Lumalamig lang sa akin ngayon yung tuhod ko. Hopefully hindi maingay yung audio ko dyan. Kasi feeling ko talaga maingay yung audio ko dyan. Anyway, bumili pala ako ng bagong visor. Saka bagong pinlock. Alam ko na siya. Para sa akin na bakit mas prefer kung mas mabilis ako kaysa mabagal. Para sa akin kasi yung motor, pag motorcyclist ka at mabagal kang tumakbo, isa kang hazard, no? Sa mga tao sa paligid mo. Exit na pala tayo. Wait lang, dito na tayo. Ang bilis. Bitin naman yun. Medyo familiar na ako sa roads na to. Anyway, nandito na tayo sa The Current Bun coffee shop actually, na
more on ano talaga. Anyway, nandito na tayo. So yung gagawin natin is magpapasign tayo ng imagig natin. Maya na, body bin ako ng kape. So yun na nga, nakabili tayo ng kape. Yun yung current bun. Sarap ng kape nila. Actually, uwi na tayo ngayon kasi gusto ko pang mag-gym. And I don't think it's ideal na magstay pa ako dito ng matagal. Anyway, may namit akong mama kanina. Para akong motor. Tanong niya ako, anong motor mo? Sabi ko, Honda lang na 650. Sabi niya, ako ganun din, 650. Oh, nice. Ito ganyan. Tapos nakita sa akin picture. Same pala kami ng motor. Kasi nag-usap-usap kaming dalawa. Matanda na siya, pero hindi siya mukhang matanda. Hindi naman super matanda. Siya 40. Anyway, uwi na tayo kasi it might get a little late. Anyway, tapos na yung current ban. Medyo malakas yung headwind ngayong pauwi mukhang bumaba na yung temperature slightly. Actually dapat umakyat kasi nung before ako umalis parang 9 degrees pa kanina. Rinig ko yung hangin. Makapasok talaga siya sa helmet. Nagpa-plan akong pumunta sana sa isa pang cafe, pero may buong week pa naman tayo na leave, kaya pwede pa tayong mag-biyahe ulit bukas or Saturday. Tapos yung maganda dito sa UK, pre, yung mga driver ng sasakyan na nagmumotor, alam mo nagmumotor sila kasi pag nakita ka nila tumatabi sila agad. Kumalis sila ng fast lane kasi alam nila mas mabilis ka Tapos mahilig sila dito na tinatawag, pre, na adopt a motorcyclist. Kumbaga, if nakita kang nagmumotor tapos natin nagko-cruise lang ng cruising speed lang siya, 70, 75 ganon, and di naman siya ganun kabagal, di naman siya ganun kabilis, pwede kang mag-adopt ng rider. Kumbaga, ako ginagawa ko yun minsan pag nagdadrive ako ng sasakyan, tapos may nakita akong rider sa ganitong road, i-adapt ko siya. Kumbaga, papantayan ko yung speed niya, tapos at any given moment, pag may mangyari man, hopefully walang mangyari, madisgrasya man ako, kaya ko siyang nasa likod lang ako niya the whole time. Kung may mag-overtake man sa akin o magmabilis siya, fine. Pero nag-keep ka ng safe na distance, and at any given moment, kung kinakailangan, handa kang mag-press ng hazard mo. You'll be parang protector niya. Kung may mangyari man sa kanya, ready kang tumulong, ready kang change lanes, mag-on ka ng hazard to let them know na this rider needs help. Parang gano'n. Anyway, malapit na tayo. Ang pugi, ang ingay siguro na ito. Saan ka pupunta, be? Hindi ka taga dito, no? Gagong pota. Ay nako, saan na yung kupal na yun? Dito mo yung tingin mag-stay ka kasi ng lane mo. Tangina naman.
Alam kong gagawin na yun kanina eh. Kasi marami naman talaga nagkakamali dyan actually. Kahit ako dati, nung bagong-bago pa lang ako sa pagdadrive ng motor, nagkakamali din ako dun eh. Pero tinatry ko, motor. Nung bago pa lang ako nagdadrive ng sasakyan, nagkakamali din ako dun eh. Kumbaga kung may lane ka, sundin mo yung putang inang lane mo. Anyway, malapit na ako sa amin. So, ikakat ko ng video dito. Ayoko naman ipakita kung saan ako nakatira. So, medyo ano na tayo dito, paalam. At sa next na video siguro, try kong puntahan yung ano, mas malayo na route. Okay? So, I see you guys again in the next vlog. Whee! Na-miss ko mag-banking ah. Okay. So, see you again next time. Please, comment naman kayo. Di kayo mag-subscribe yung gusto niyo. Okay, bye kayo dyan. Bye.